Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Sorpresa ng manghuhuli ang LTFRB sa mga jeep na hindi nagpapakonsolidate o sumali sa mga kooperatiba. Kanina, may mga bumiyahe pa ring tsuper na itinuturing ng kolorum. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sumugal sa pagbiyahe kaninang alas 6 ng umaga ang tsuper na si JJ Pregonero. Isa siya sa 40 tsuper ng Paco Rotonda Nagtahan Jeepney Operators and Drivers Association na hindi pumasada kahapon sa pangambang masampulan sa hulihan ng mga kolorum na jeep o yung mga hindi nag-consolidate o sumali sa kooperatiba. Ngayon, no choice daw si JJ dahil pamamasada ng jeep lang ang kanilang kabuhayan. Siyempre, kailangan po ng pamilya namin para may makain po. Chat-chat na lang sa GC. Sa GC namin kung sino matitsempoan. Pero pagpatak ng alas 7, bumalik na sa terminal ang mga pumasadang jeep. Nagbago raw ang isip ng kanilang chairman at hindi na sila pinapasada para hindi magmulta. Ang mga mahuhuli kasing kolorum, may impound ang jeep kung saan 50,000 piso ang pantubos at 1 taong masususpinde ang lisensya ng driver. Ayon sa LTFRB, hindi na nila iaanunsyo kung kailan at saan mangyayari ang hulihan sa mga kolorum na jeep. We will not set dates to put on an element of surprise. Kung hindi po, hindi na muna bibiyahe yung mga jeepney operators. And then after the operations, babiyahe po sila ulit. Meron na hong kaming masasampulan kahit 3 o 4 man lang. Naghanap tuloy ng ibang masasakyan ng mga pasahero. Kahapon, nanindigan ng mga tsuper at operator ng Manibela na babiyahe pa rin sila kahit magkagulo. Para naman sa isang grupo ng mga pasahero, mga commuter ang naiipit sa iringan ng transport groups at LTFRB. Ang nakakalungkot dito, mas nakikita pa namin yung paghahanda nila sa paghuhuli sa mga kolorum at sa mga hindi na-consolidate. Kaysa pagtuunan ng pansin kung paano sasagutin yung pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipinong nagkukumil at humaasa sa mga pampublikong sasakyan. Ayon naman si LTFRB, nagsimula na silang mamigay ng special permit sa mga rutang walang nag-consolidate para may masakyan pa rin ang mga pasahero. Nakita na raw ng ahensya ang mga pinaka-apektadong lugar. Yes, this is birth pains ho. And right now po, the good thing na nangyari ho kahapon na identify namin because yesterday was really the post-era po nung itong industrial consolidation po. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Matapos naman ang 4 na linggong magkakasunod na rollback, may pagbabago ulit sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 45 centavos ang bawas sa presyo kada litro ng gasolina. Nakaamba namang tumaas ng 20 centavos ang kada litro ng diesel at kerosene. Ang paggalaw ng presyo ay bunsod ng lumalagong ekonomiya ng China at supply ng krudo sa Amerika. Hindi raw magpapasindak ang Pilipinas kahit pa mang aresto ang China sa mga nanghihimasok sa kanila umanong teritoryo. Plano pa ngang sundan at gawing regular ang mga civilian mission sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Bandang 1:00 kaninang madaling araw, ligtas na nakabalik sa Subic Fish Port ang mga volunteer na sumama sa civilian supply mission ng atin ito koalisyon. 2 araw silang naglayag sa West Philippine Sea na itinuring nilang mission accomplished. Bukod sa nakapaglagay sila ng mga boya sa ating exclusive economic zone, nakapamahagi rin sila ng food packs at 6,000 litro ng gasolina sa higit 600 mangingisdang Pinoy. Pero hindi raw ito naging madali, lalo't umaligid at bumuntot ang mga barko ng China. May rumadyo na sa amin. Wag munang sinusundan kami. Nirepeat namin, sino sumusunod? Sinusunod na daw po sila ng Chinese Navy. So sabi ko, standby. Tumayo ngayon ako, nag-advise ako sa mga kasama ko, pakibaon nyo yung camera nyo. Wala munang camera, walang ilalabas. Aklas as Fisher Fox lang. Sa kabila niyan, target ng atin ito coalition na masundan pa ang naturang misyon.
Dapat regular at nagiging normal na nakakapunta ang mga ordinaryong mamamayan sa ating sariling karagatan sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy po tayo sa ating paninindigan dahil nakita po natin lalo pa yung ginagawa ng China, lalo na sa ating mga mangingisda. Kaya mas malakas ang ating paninindigan, sama-sama, tuloy po ang ating laban. Sa gitna nito, nagbabala naman ng China. Nahuhulihin nilang mga dayuhang manghihimasok sa kanila umanong teritoryo sa South China Sea. Sa isang ulat ng South China Morning Post, inatasan ng China ang kanilang Coast Guard na ikulong ang mga anilay trespasser kahit walang paglilitis. Hanggang 2 buwan daw pwedeng makulong ang mga mahuhuli. Ipapatupad daw nila ito simula sa Hunyo. Kinumpirma ito ng Chinese Embassy sa Maynila. Hindi pa naman malinaw kung anong bahagi ng South China Sea ito ipatutupad. Pero isang panatag shoal sa mga inaangkin ng China kahit pasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya para sa Philippine Coast Guard, malinaw na iligal ang bagong patakaran ng China. The mere fact that they claim full sovereignty over our own exclusive economic zone at ang gina-justify lang naman nila is yung imaginary 9-dash line nila. Giit pa ng ating Coast Guard na nanakot lang ang China. Malabo raw manghuli ng mga dayuhan dahil siguradong papalag ang international community, partikular ang iba pang claimants sa South China Sea. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. What about the Vietnamese, the Malaysian, the Indonesian, no? Para naman sa security expert na si Dr. Chester Cabaza, kailangan itong iprotesta agad ng gobyerno ng Pilipinas sa International Court. If they keep on pushing on this new law, they will have to struggle with the people power of the Filipinos, and they might see another channelment incident at sea, this time in the West Philippine Sea. So I think they have to rethink of this new law because this is contrary to the international law and to the 2016 Hague ruling. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.